Muli ay ikwento natin ang naging kwento ng isa nga pong fan sa mga narinig niyang ugali ng SB19 kapag hindi niyo ito nakikita sa kamera. Ano nga ba sila sa likod ng kamera? Mula kay Jeremy, share ko lang hanggang ngayon, amazed na amazed pa rin ako. Ang dami kong nalaman na kwento tungkol sa SB19. At nakakatuwa kasi puro positive feedback talaga ang narinig ko tungkol sa kanila. Nung umattend ako ng Sulfur event ni Philip, sinamahan ako ng pinsan ko kahit wala naman siyang ticket. Ang original plan niya, ihatid lang ako sa venue. Tapos aalis na siya para may puntahan at babalik na lang pagtapos na ang event. Pero dahil na-enjoy na niya ang atmosphere sa paligid, hindi na siya umalis. Tumambay na lang siya at naghintay hanggang matapos ang event. GA lang ako around 10 p.m. natapos. Pagkatapos ng event, ang dami niyang kwento sa akin. Sabi niya, buti na lang daw hindi siya umalis kasi nakita niya raw lahat ng SB19 members ng malapitan. At eto na nga ang kwento na ibinahagi natin, pero medyo atin lang pong ulit babalikan. Lumabas daw pala sila para i-check kung okay ang mga guards at staff. Habang naghihintay siya, nakausap niya rin ang ilang guards at bouncers at doon niya narinig ang iba't ibang kwento tungkol sa bawat member. Nakakakilig pa, hahaha, kasi yung pinsan ko nasa 50s na, pero kilig na kilig habang nagkukwento. Grabe, isa-isang kwento tungkol kina Pablo, Stel, Ken, Josh at Justine. Hanggang ngayon natatawa at kinikilig pa rin ako kapag naaalala ko. So, ibig sabihin pala, lahat ng SB19 ay nandoon sa Sulfur na event nitong si Ken dahil ayon sa kwento ng pinsan, lumabas daw ang SB19 para kamustahin ang mga guard. Kaya naman, naitanong na nitong si pinsan kung ano-ano nga ba ang ugali ng SB19 sa kanilang mga staff and sa mga security guard. Very generous naman na nagkwento ang mga gwardya. Sinimulan nila kay Justine. Well, nakakatuwa lang na marinig mismo mula sa mga taong nakakasalamuhan nila behind the scenes na mababait, respectful at maaalaga talaga sila. Kaya mas lalo akong humanga sa SB19. So, eto na nga. Mukhang doon pala sila nagpa-practice bago ang event. Ang naisip ko naman, baka para mas convenient na rin lalo na kay Ken na busy sa Sulfur preparations at may Watson event pa noon. Justine, habang ongoing ang event, lumabas daw si Ja at lumapit sa barricade kung saan nakatambay ang pinsan ko. Napansin daw niya ang mga guards at staff tapos tinanong kung okay lang daw ba sila. Sabi pa raw niya na may pagkain pa sa loob at kumuha lang daw sila kung gusto nila. Simple gesture pero malaking bagay para sa mga nagtatrabaho doon. Si Ken naman daw madalas pumupunta sa mga guards para makipagkwentuhan. Tinatawag daw siyang sir pero ayaw niya raw. Sabi niya huwag na siyang tawaging sir, parang tropa-tropa lang daw dahil may mga Bisaya rin daw na guards. Enjoy na enjoy silang makipagkwentuhan sa kanya. Madalas din daw magdala ng pagkain para sa kanila kapag may practice. Tawang-tawa ako sa sinabi ng isang guard, si Ken kahit hindi maputi, ang pogi ano. Well, halata namang bias nitong si Jeremy, itong si Ken. Sabi pa nila ang angas daw ni Ken. Yan daw ang say ng gwardya. At pagdating naman kay Stel, mukhang paborito daw ng mga gwardya. Stel, feeling ko favorite nila si Stel. Si Stel daw, lumalabas paminsan para bumili ng pagkain at hindi nakakalimutang isama ang mga guards sa pagkain. Tinatanong daw sila kung ano daw yung gusto nila. Ang sabi nila, sobrang generous daw pagdating sa food. Minsan, sobra-sobra pa raw ang naibibigay sa kanila kaya nakakapag-uwi pa sila ng pagkain para sa pamilya nila. Sabi din nila, ang kinis din daw ni Stel, haha. At eto na po ang say kay boss, Josh. Si Josh naman nagdadala rin daw ng pagkain sa kanila kapag pumupunta sa practice. Pero eto ang nakakatuwang part. Sabi ng mga guards, alam na raw nila kapag parating na si Josh dahil sa tunog pa lang daw ng sasakyan niya, ang ingay daw, sabi din nila. Si Josh daw ang madalas late dumarating.
Kaya tuwang-tuwa silang ikwento na minsan nakikita nila ang reaksyon ni Pablo kapag naghihintay. Kumakamot at nakataas ang kilay, haha. May isang guard pa nga na nagsabi, kahit ako magagalit din kung may call time tapos sobrang late dumating. Tapos nagbiro pa sila na baka si Josh daw ang medyo kuripot sa grupo. Sorry Josh, sila may sabi niyan ha. Say naman nila kay Pinunong Pablo, very leader daw talaga ang dating ni Pau. Yan ang sabi ng mga gwardya. Sabi ng mga guards na medyo nai-intimidate daw sila kay Pau nung una. Kasi nakita nila kung paano ang reactions niya pagdating sa rehearsal. Lalo na pag may mga nalilate, haha, parang istrikto daw. Pero nagsasabi daw sa kanila si Pau at nagpapasensya pag nakikita silang ganon. Pero sabi rin nila, madalas din daw silang i-check kung okay lang sila. Nakakatuwa lang marinig ang mga ganitong kwento galing mismo sa mga taong nakakasalamuhan nila behind the scenes. Hindi man natin alam kung gaano ka-accurate ang bawat detalye, pero ang consistent na feedback ay mababait at maaalaga sila sa mga tao sa paligid nila. Basta ayan muna ang maikukwento ko. Yung iba, hindi na pwedeng ikwento, lalo na yung tungkol sa bias kong si Ken. Anyway, hiniling din daw ng mga guard na sana daw laging doon na magpa-practice ang SB19. Dahil mukhang sobrang mamimiss nila kapag hindi na doon. Pagka ganyan naman talagang kasikat tapos ganyan ka-humble, napaka-generous at hindi magugutom ang mga staff, kahit sino mamahalin talaga sila. Well, ano ang masasabi inyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe. And thank you for watching Showbiz Now.